am Dr. Attorney Joey Montemayor, senatorial candidate, Partido Federal ng Maharlika. Maraming salamat po for this opportunity to be interviewed and give my comments on issues, important issues at this present time. Maraming salamat po. Una ho kayong nakilala ng publiko nung tumakbo ho kayo noong 2022 sa pagkapangulo. Ano ho yung natutunan nyo from that experience at bakit ho kayo nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo ulit for a national post this time? Well, actually, yung malaking bagay yung pagtakbo bilang presidente. No? Kasi na-expose ako on a nationwide basis. Now, yung pagtakbo bilang senador, actually, parang pababayan. No? Pero once na nanalo ko, syempre, I have that intention to also apply as in your program, aplikante for president. So this is just a stepping stone. So gusto niyo pa rin tumakbo sa pagkapangulo 2028, ganun Why ba? not if given the chance? I wanna go to your platform. Ano po ba yung priority legislation ninyo kung sakali kayo po ay mauupo sa Senado? At least top 3. Top 3. Okay. Number 1, yung health system natin. Palalagyan ko ng health center sa bawat barangay. Kasi po nga, 30% lang meron eh. No? Tsaka yung bawat health center, dapat meron ng x-ray, ultrasound. Yung mga, kasi pupunta pa sa hospital eh. Meron ng doktor. Meron ng nurse or midwife. No? Kasi marami tayong doktor actually. Eh, no? Ang mga nurses natin, almost 600,000 na. No? Ang unemployed, mga 200,000. Ang mga doktor, almost 200,000 na nagpa-practice. Pero karamihan dyan, nagdadalawa practice lang. Government, tapos sa hapon, nagpa-private sila. So, with that, bibigyan natin ng magandang full pack ang health centers buong Pilipinas. Hindi ako masyadong nagano ng advancement na lahat may CT scan. Huwag muna. Primary basic care. Yan lang po. Pangalawa, yung justice system natin. No, igpitan natin. Yung mga fiscal, napakatagal. Lalo na pag ang mayaman na nakademanda, napakatagal. No? Magpapile pa. Meron na probable cause, magpapile pa ng motion for reconsideration. Idedelay hanggat wala ng pera tong namatayan. Tsaka, bisan, ang mga pulis, ang style nila, sa karnapi, kasi meron silang limited period of time na arestuhin eh. Kahit sino arestuhin na lang nila. Ako marami na akong case na ganyan. Tapos hindi naman pala siya. So it will take, it took 3 months para mapalabas ko yung tao na hindi naman siya gumawa. So we have done unfair justice system. No? Well, at the most crooked justice system. Alam niyo po, bakit masasabi yun? Ang tatay ko po, naging judge. Siya na-convict kay Robin Padilla, ang father ko. So, I have that background. No? At ang father ko, nakapag-retire na maayos. Kahit kinonvict niya, si Robin Padilla, na kaibigan ni Ramos. Under pressure ang father ko noon, yung kanyang alunan, kay Ramos, tumatawag sila. No? Pero ang father ko, kahit na wala siyang kotse. So, pwede siyang mabigyan na, pero sabi ng father ko, siya mga anak ko, ayaw ko mag-suffer sila. I have to do the one that is legal, just, and fair. Well, ang pangatlo, yung OFW. Alam niyo, marami nakakulong na OFW. Ang kapatid ko, nakulong eh. Napagkamalan ng mga Saudi authorities. At yung iba doon, muntik na siya ma-execute. Kasi engineer siya, pumunta, na-assign siya sa ibang lugar. At inuhuli yung mga Pilipino, nakasama siya. Pero after 3 months, So ano pong batas particular? well, ang assistance sa kanila, legal and medical. Alam niyo po, Isn't that already working? Di ba po sa Department of OFW, mga Migrant migrant workers, meron na sila? Meron, pero kulang. It is not sufficient to cover billions and millions of Filipinos working abroad. It is not sufficient. We have to be comprehensive. Ang sa kanila, reactive. Pag may nakulong, o kagaya sa nangyari sa Qatar, doon sila pupunta. So, hindi properly informed ang ating mga kababayan kung ano ba ang mga batas na simple, yung simple na batas ng Qatar, yung mga iba-ibang lugar para ma-inform sila mabuti bago pa sila umalis.
No? Tapos health nila, alam niyo, ako sinasalubong ko sa patay na eh. Yung mga nangamatay na mga yung mga nasunog, mga ang kapatid ko muntik na rin masama doon sa mga namatay. Mga Pilipino dinala dito sunog na. So wala tayong proper consideration on how to protect our OFW from legal liabilities, from medical problems. Sinasabi naman ng private hospital, paano naman kami tatakbo? Patuloy na tumakbo na kung hindi nyo babayaran. Eh, ang tagal-tagal ng bayad ng mga health insurance sa amin. Itong mga PhilHealth natin, bayaran naman ng maayos ang mga private hospitals. Kasi kung nababayaran yan, hindi tayo magkakaproblema. Maraming umiiyak at talagang ito yung reklamo nila, no, na naku, hindi kami makalabas ng ospital kasi hindi namin bayad yung aming mga bills sa ospital, and usually this is private hospitals, no. Sinasabi naman ng private hospital, paano naman kami tatakbo? Patuloy na tumakbo na kung hindi nyo babayaran. Eh, ang tagal-tagal ng bayad ng mga health insurance sa amin. Ano pong magiging solusyon po ninyo dito? Actually, araw-araw kong tinatanggap yan. Doctor lawyer ako eh. Karamihan mga pasyente sa akin hindi makalabas. Unang-una, may batas tayo dyan, yung tinatawag na illegal detention of patients. No? Yung illegal detention of patients, medyo maloko rin ng mga mababatas. Hindi mo pwedeng i-detain if the patient is in public bed. No? Public. Merong kalawit kang sa kanila eh. So wala nang kwenta yung illegal detention kasi pag private pala. Pero hindi totoo yun. Ako, napapalabas ko kahit million pa yung utang nila. No? Sabi ko, papagbigyan nyo sila ng promissory note na lang. Promissory note. Pero, oo, promissory note na sometimes hindi naman po natutupad. Ganyan talaga, kahit sa ibang business, hindi naman natutupad eh. Paano po natin ma-reassure yung mga owners ng private hospitals or administration nila na hindi sila magfo-fold up? Okay. Well, that is a business, business. Kasi pinasok mo yan, hindi naman ibig sabihin hindi ka malulugi. Dapat i-consider mo rin yan. Ako kaya hindi ako nagtatayo ng hospital eh. Dahil pag magbayad ka, talaga malulugi ka. No? Pero pinasok mo yan, kagaya ng mga private hospital, that is sheer hypocrisy. Alam nyo, kinita na nila yan. O, sa St. Luke's, connected ako lahat dyan, consultant ako. Pero pag, kunyari, 5 million, hindi siya makalabas, tayo sa 5 million, 2 million ang nabayad, kinita na nila yon. Actually, tingnan mo ang mga gamot, ang markup niyan 100% o 80%. Tingnan mo, magkano bibili mo sa generic yan, ang mura-mura lang. Pero ima-markup nila ng 300%. So, yung nagre-reklamo sila, hindi kami mabayaran, that's foolishness. Nabayaran na sila. Konting aircon lang. No? Konting aircon lang. Binabayaran na 3,000, 2,500 ang kwarto. Well, in fact, magkano lang talaga. Hindi naman naubos ang kwarto pag ginagamit mo. Di ba? So, yung kuryente, bayad na sila noon. Kasi may mga pasyente na ako sa St. Luke's. I have to cite concrete cases. No? 35 million, 40 million. Sabi ko, sige, i-detain nyo. Magpapile ako ng case. Pag sabi ko magpapile ng case, ay wag na, sige. Okay na. Sabihin nyo sa akin kung sino yung mga yan. No? In fact, meron kaming program sa DZAS, 702 DZAS. Yung medical legal. No? Basta sabihin nyo lang sa akin at pupuntahan ko yung hospital, ako magre-represent. So sasabihin ko, continuing the detention of this patient will expose you to legal problem. So sila i-release naman. So ako paperma, ako magagaranti. Ako magagaranti sa kanila, wala namang problem kung willing ang ating mga private hospitals na i-allow ang ating mga mahihirap o hindi makabayad para ma-release. And at the same time naman, itong mga PhilHealth natin, bayaran naman ng maayos ang mga private hospitals. Kasi kung nababayaran yan, hindi tayo magkakaproblema. Pati yung mga ibang mahihirap, they can accommodate. Meron akong kaibigan sa Pangasinan, 180 million. Kagagawa lang ng hospital. 180 million ang utang ng PhilHealth. Hindi mo bayaran. O ano nangyari? Pawala mga pasyente hanggat nagsara.
I can, Bakit po kayo nararapat na iboto ng Pilipino? well, kasi yung ganyang question, ano, para bang it speaks of pride, kasi born again ako eh. Well, isa lang ako sa mga choices, no? Pero kung 12 naman yon, kung gusto niyo akong isingit doon, no, including the three of you, ano, kung gusto niyo pa ng mga artista, siguro mga 8 lang yung, 7 lang ang sikat doon. Pwede niyo akong isingit doon, ano. Unang-una, doktor ako. I can help the Filipino people. Hindi ko sinasabing pinakamagaling ako. Nagpa-practice na ako sa mga poor patients, no, actually sa mga public hospitals, consultant din ako. Tapos sa National Kidney Institute, Philippine Heart Center, marami ring charity diyan, no? Pinapalibre namin bypass. So, bilang abogado naman, marami akong pro bono cases. Pwede akong, ngayon, merong isang tanong sa akin, gumagawa ka naman pala ng kabutihan sa kapwa, nakakatulong ka araw-araw, kailangan medical mission, alam nyo, at most 200 lang ang check ko dyan, 300, no? May dala-dala akong mga gamot araw-araw. Ngayon, may dala akong mga gamot eh. Araw-araw may dala ako. Now, ito ang nagiging problem. For 40 years, I have been doing this medical mission. Ang problem, ang gandong ka lang. Ilan ang Pilipino ngayon? Sabihin natin, at the most, optimum, 110 million. Pero one legislation, significant legislation, will affect the entire Philippines. Especially if that health legislation is proper. Yun po yung ano ko. Ganun din sa justice system. Kasi kung patuloy ang corruption sa prosecutorial level saka sa judiciary, kung walang aktibong abogado, kasi yung mga lawyers natin sa Senate walang ginagawa eh, kundi kumolekta ng pera, no? Tsaka magpangalan ng mga street. Yun lang ginagawa. Pero walang significant legislation as far as the judiciary is concerned. Meron pa, no? Wala sa kanila na nag-practice ng law. Wala. Si Cayetano, hindi nag-practice ng law. Yung dalawang magkapatid, hindi nila alam ang loob ng courtroom. Si Abby Binay, kung mananalo, puro away-away lang magkakapatid. Si Marcoleta, hindi nag-practice yan eh. Puro doon lang, magkababayan kami yan eh, sa Pampanga, tsaka Tarlac. Tapos, sino pa mga lawyer dyan? Hindi nakita ang loob ng courtroom. Pero I have been doing this almost every day, every other day, defending the poor. Yan po. Alright, maraming That's salamat it. po sa inyong oras. We're done. Oh, we're done. Very good. The questions are very balanced. They are fair. No? Unlike other interviewers, the interviewers and as a whole, the interviewers of Aplicante, they ask questions that are fair and issue-based and no other personal. Other issues and platforms that I want to emphasize, education, especially now we have learning crisis. No? Now, in my case, we have to abolish the grade 11 and 12 because that will prolong the burden of families. Then we can make adjustment in the curriculum. Second, poverty. We have to, especially now, we have very high poverty index in the Philippines and also inequality with that. No? So we will provide a lot of opportunities for the poor people, for the youth, no? And also for the OFW as far as their economic concerns.